So, 3, 2, 1. 3, 2, 1, everyone! It's my birthday. 77 days ako. OMG! Tara. Mas malaki pala yung ano ko sa inyo, days ko sa inyo, no? Mas pipiliin ko ibigay itong aking ihila ko. Paihila ko. Igago. May tae nga sa CR namin. May kaingat. Ang hirap barado. Huwag ka maingin, nagbablog ako, putang ina. Ihila ko. Kakashi gung 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 gung. Hilang ako, guys. Subscribe kayo. Mag-subscribe kayo. Nililibre kami kaganina eh. Ng Angel Burger. Ni Lolo Junjun. Ay, Lolo Jun. Jun taga kabila. Taga Cosmos. Nilibre kami lahat. 10 piraso binili.
mag-charge ka. Gamit charger mo? Hmm. Everyone, leave na tayo. Gagi. Ano ako na dead? Visit ka. Tama ba yan? Guys, yan. I need a bandage. Hindi ko dadalhin. Yung bandage. Yay! I need this one. And then I need this one. Wala na yun. Tsaka na lang wall peg.
tayo'y namatay. Tayo na. Diba mo yan? Isa. With axe pala to. Ayaw makuha to. Jello! Uwi muna ako ah. Uwi muna ako. Sino bang gusto niya sa... Diyan, i-add. No friend. Hey, Gary. Naiyak ka? Oo, naiyak ka. Guys. Everyone, it's my birthday. Hindi ako nagangsa. Hindi na nakakasama. Parang natitira. Nagbablog ako. Mag-vlog ka din, kuya. Kailangan mong download ang ganito. Lamok-lamok siya. Saan ba yun? Papapahingin na ng pera. Alin lang.
Si Kong TV. Vlogger yan eh. Palaka ako. Pang. Nalog tuloy kami. Punta siya doon. Dapat eh. Bandage. Ayun! May paramig pa.
Ibla guys. Jane Z. Pickleball. Hilig yung mga anak namin sa sobrang pagkahumaling nila sa pickleball sa halip na magpa-party para sa kanilang 38th wedding anniversary. Magkano? 47 na. Sila. Itinapos ang sport na ito 12. na nasa tabi na Ha? sa kanilang 12 puro. bahay. 12? Taas? 35 na ito na dito. 7 oo. 12. Bukas na lang. Ano, melon? Oo. Ano ko? Ang nag-uwi ng kampiyonato. Ang magkasinta. Maganda yun. Overwhelming po kasi hindi rin namin inaakala na nanalo kami. Siguro kung makatalo na namin pagbabayad namin sa rental ng court para makapaglaro pa. Pero ang pickleball, hindi lang pampamilya. Pang-sports pa. Ang nursing student mula Tawi-Tawi na si Fatima, dating tennis at soft tennis player. Hanggang sa niyaya raw siya ng kanyang dating tennis partner, ang tubong Zamboanga del Norte na si Nick, na subukan din mag-pickleball. I wanted to try and see where this new sport would take me. And so I started training seriously. We realized that we're better together. So we tried to partner sa tournaments. Join na rin sila sa pickleball tournament abroad. We first competed sa Bali po international. It was the World Pickleball Championship. I won gold. Sumabak sila ni Nick sa mixed doubles sa National Pickleball Cup na ginanap sa Bacolod, kung saan sila rin ang nagwagi dahil dito sila ang naging kinakawan ng Pilipinas. Pickleball Champions League Asia Final sa Shenzhen, China. Titingnan natin. Preparation ko yun. It's around 60% mental and then 40% physical. At nang sumalang na sila sa China, tutuloy na ang plan sa pinakamahusay na pickleball players sa buong Asia. Pero sa uli, Ladies and gentlemen, the champion, Pickleball Champions League Asia, goes to Team Philippines. sila pa rin ang napasukit ng Pinato in Philippines for the win. Sobrang bonus na talaga na nakuha namin yung championship. I hope na sooner or later po, yung government, they can support the players who really wants to make it big in the pickleball stage. Ang buhay ating pickleball. Paano man tayo ng mga problema, pwede pa rin tayong mag-bounce back ng palo-palo.
Tapos ka na? Nandito ka? Ika na, tapos ka na. Tara na. Hindi po talaga natin pwedeng i-consider na naka-fix siya. Pwedeng mas marami or mas maganda ang mas kumulate. Tininan po namin kung ilang segundo ng pagdulo. Wala siyang 11 seconds. Tumiro talaga siya 11 seconds, bumagsak na talaga. Ganun siya kabilis. Kahit po tayo sabihin nating gising, hindi tayo makaka-agad tragic talaga. Nitong Lunes, 2 araw ng search and rescue operations. Isang aso ang ligtas na naiamon sa buho. Pero tila numinipis na ang tsansang may buhay na tao pang maisasalba. 4 na labi ang na-recover ng mga otoridad. 2 sa mga ito, mga trabahador. Isa hindi pa nakikilala, habang ang isa pa, isang Malaysian national na naka-check-in sa katabing apartel na nayanig at nasira rin. Ang nangyari daw doon, umukot yung ginagawang building, tapos naapektuhan pati yung katabi. Yes po. Yung paggugo po kasi yung building, napunta po siya sa kalsada, pa side bricks. So ang tinamaan po, yung halos pa land na portion na yung building na yun, nandun yung Malaysian National na siya nag-stay. Isa sa mga pinalad ding nakaligtas ang construction worker mula sa Camarines Sur na si Brian. Nakauwi na ng Bicol si Brian. Doon na muna raw siya magpapahinga at magpapalipas ng pinagdaanan niyang bangungot o trauma. Kwento niya, mahigit 1 buwan pa lang daw siyang nagtatrabaho bilang scaffolder sa construction site. Hindi ko nakatayo ng mata. Ang naging trabaho ko yun, medyo ng tubo, scaffolding sa labas. Mahimping daw siyang natutulog sa kanilang barak sa ground floor. Nung naramdaman niyang nagigiba ang nilang building. Nagising ako nung may bumagsak na isang bato, malaki, na tumagos doon sa bubong. Nagdadala na ako, higa ako doon sa tuya. Ang ginawa ko, tuloy ako. Pagkalot sa akin, kung mga nakatulong bato, yung matulis para ipunit ko sa tuya. Ginawa ko kasi hindi ko makalabas. Ang akala ko pala ganun, nag-iba tayo sa linggo. Kaya nga ako, pagpilit na tumigas
Natakot ko kung kasi ako umuuli talagang may isip at mamamatay na ako. Dahan-dahan akong pumiyay kahit kung masakit kung mga ilang minuto na may nagsisigaw na may kaset na ako nakikita sa iba. Nakikita ko na ito at kung basa ako ginawang na sumikot at para makakanggal ko pagkakaibig. Pinilit ko na gano'n sa talagang pagkakilihan ko doon kung Makes sense of life ako sa ilalim. Sa ngayon po, business sa ating paggamit ng ating light detectors. Naalala ko yung earthquake sa Baguio. After ko na bumubo ng Mayan Terraces, 11 to 14 days na yung impact na nakuha. Dito, malabo na. Ang naman po kasi nung sa Baguio, meron sila kasing mga void spaces na nakapag-keep them alive. Dito po kasi is pancake po kasi Parang walang space in between. yun nga po, as part of the air responder, we are looking for may miracle na meron pa tayo talagang makikita sa akin. That's why yung tinatawag na hearing ay doble-doble ingat kasi nga po baka po meron pa na hindi lang natin agad na-detect. First and second day po, para makapagbawas po tayo. Ito yung parang pinaka-command post para sa rescue operations dito sa Gumuhong Gusali. Dito kami nag-base naman. Yung status ng Status active. Lagi kong na-update ako. Pwede ko yung mga number na Diyan mo makikita yung kung gaano yung loob ng marami natin mga kababayan. Ang dami daw mong nag-volunteer, hawang gawa para sa pag-rescue. There's never a shortage of goodwill and good hearts tuwing may ganito nangyayari. Samantala, alas 6 ng
Recently, sila ang workers ng area